thank you so much, Kuya Jexel. Masyadong slang. Pwede bang batiin yung katabi nyo ngayon? Magandang umaga. Wala bang good morning, ayan. Sino dito naglagay na ng decoration ng Christmas sa bahay? Okay, may iba sa atin, may Christmas tree na. Iba sa atin, nagpapatugtog na ng mga Christmas songs. Ilang buwan na lang, actually, yung TV, yung balita news ngayon, nasa almost 90 days na lang. Okay, before Christmas, So, ang bilis ng panahon, tama? Kaya huwag nating sayangin ang bawat oras na kasama natin yung mga loved ones natin at bawat oras na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. By the way, before I proceed, okay lang ba? Pag-pray po natin yung mga sila at Teacher Abby, sila Ate Abby nyo, naging Teacher Abby tuloy, Si Ate Resel, okay? At yung ibang Kids Journey teachers, sila po ay nagtitake ngayon, ongoing, ng exam nila for licensure. Okay, tama ba yung sinabi ko? Licensure, At sana matapos nila by 2 o'clock at i-claim natin na sila ay maging board passer, makapasa. Okay po ba yun? So habang nakatingin kayo sa akin, huwag kayo masyadong mag-wonder sa kapugian ko. So pag-pray nyo po sila. Okay po ba yun? And also, ito na yung last topic natin ng ating Think Ahead. Nakakatuwa kasi, last week, napag-usapan natin, pinilis si Pastor B-Boy about Abraham. One of my favorite story, yung story ni Abraham, na kung saan binigay ng Diyos o yung kanyang pangarap na maging father of all nations. Okay ba yun? At ang Diyos natin, na church, look at me, napaka-importante, naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay magaling sa plano? Yes or no? Laging nag-iisip ahead? Yes or no? At dapat sa ating mga anak, sa kanyang mga part na kanyang family, dapat bilang isang Kristiyano, tayo ay nagtithink ahead din or advance mag-isip. Dahil sabi dito sa verse na to, if you read in Ephesians chapter 2, verse 10, sabi doon, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ so we can do, pakibasa, the good things He planned for us long ago. Ibig sabihin, ang bawat isa, tawag ko dyan is zone, okay? Mayroong purpose o may vision ang Diyos na inihanda sa atin. Now, tanong ko, church, tingin sa akin ano kaya ang vision ng Diyos sa'yo? Ano kaya ang inihanda ng Diyos sa'yo bago ka palang ipinanganak? Yan ba ay nagagampanan ba natin ngayon? Okay ba yun? So, now, a topic for today is about driven by your dreams. Sino dito mayroong mga pangarap minsan? Or napapanaginipang bagay? Okay? Alam niyo po ba last week pinag-usapan natin kay Abraham? Okay? No, kung isipin niyo kung ikaw si Abraham, handa mo bang patayin ang anak mo, i-sacrifice sa Panginoon? Yes or no? Ikaw, Jasper, kaya mo bang i-sacrifice si baby mo? For the sake lang maligtas si Nathan? O kaya si Jeric? Di ba? Grabe very specific yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Alam niyo ba ilang beses tinawag ng Diyos si Abraham? Maybe 4 times, 3 times. At bawat tawag ng Diyos kay Abraham, merong promise, may pangako. Pero last time niyang tinawag si Abraham, at very specific, Abraham, di ba excited si Abraham? Yes, Lord, I am here. Sacrifice your only son. 2 po anak ni Abraham. Sino laan yung isa? Sino? Si? Ang makakahula, meron 10 points. Okay, sino? Ismael. Ang nanay noon si Hagar. Okay? So 2 anak ni Abraham at kung sinabi ng Diyos, isacrifice mo ang isa mong anak, yung laughter mo na walang iba kundi si Isaac. Now, habang nakikinig ko last week, ano kaya yung pwede ko isacrifice para sa Panginoon? Kapalit ng magandang niyang plano sa atin. Ano kaya hanggang ngayon na hinahawak-hawakan ko pa rin o hindi ko mabitaw-bitawan dahil sa bagay na ito na gustong-gusto kong makamit. Okay, na sinasabi ng Diyos sa atin, bitawan mo. Let go. Okay? Pero God is good.
because of Abraham, tinawag siya a man of faith. Grabe no, sinacrifice niya sino? Si Isaac. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Sinubukan ng Diyos yung kanyang yung faith. Okay ba yun? Now, sino dito merong faith? Faith. Pananampalataya. Okay? Na kayang isakripisyo na patunayan mo na, Lord, ito yung pananampalataya ko sa inyo. Okay? Now, ito po yung ang genealogy ni Abraham. Okay? Sa inyong screen, si Abraham ay anak niya sino? Si Isaac. Si Isaac, actually, may anak na dalawa. Esau and sino? Jacob. Dito nagsimula yung magkaroon ng Israelites or nations ang isang bansa. So si Esau, alam nyo ba ano lahi ni Esau? Mga Arabs. Mga Arabo. Okay? And si Jacob, ay ilan asawa ni Jacob? Bago tayo magpatuloy. Ilan? Grabe na isipin nyo apat. Apat at meron siyang anak na 12 sa apat na asawa. Ay, grabe. Sino dito gusto ng apat ang asawa? Okay? Actually, church, sabi ni Pastor Biboy, inalaw ng Diyos, yes, inalaw ng Diyos, pero choice ng tao. Okay ba yun? Hindi pinapayagan, especially pag ikaw ay hari o king, okay, merong doong kasunduan na dapat isa lang asawa mo. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, anong ginagawa ng Diyos? Yung mali, inaayos niya at itinatama niya sa kanyang plano. Okay ba yun? So, si Jacob ay marami anak, isa doon sino? Si Joseph. Ang isa sa batang anak ni Jacob. Okay? Now, church, if you read in Genesis chapter 37, verse 2 to 7, sabi doon, these are the records of generations of the generation of Jacob. Joseph, when he was 17, how old is Joseph that time? 17 years of age. Anong ginagawa niya? Was pasturing the flock with his brothers while he was still a youth, along with the sons of Bilhah and the sons of Silpah, his father's wives. 17 years old. Church, tingin sa akin. At the age of 17, may trabaho na, may ginagawa na, meron ng responsibility. Nakukuha nyo? Ang magbantay ng tupa kasama ang kanyang mga kapatid. No wonder why mga 17 years old ngayon, mga teenagers ngayon, walang ibang alam gawin kundi mag-TikTok. Tama? Pero si Joseph, meron ng trabaho. Now, church, if you read in 37 verse 2 to 7, now church, alam niyo po ba si Joseph ay hate ng mga kapatid niya. Ayaw siyang maging kalaro, ayaw siyang maging kapatid. Why? Because karamihan ng kapatid niya naiinggit sa kanya kasi nga siya ang pinaka-favorite na anak ni Jacob. Okay ba yun? Sino dito sa magkakapatid, sa palagay mo na favorite ka? O favorite yung kapatid mo, mayroon tinatawag na favoritism. Meron bang ganon? Ba, wala. Sino dito tingin mo special ka? Special, okay? Special, No, church, ito pa, that this time, si Joseph medyo maangas. Okay? Medyo para sa akin, medyo mayabang. Okay? Why? Because siya ay isa sa pinaka-favorite na anak ng kanyang tatay. In fact, ginawan siya ng pinaka-colorful na robe. Okay? Ang significant doon is mayaman ka, mataas ang, royalty, mataas ang tingin ng tao, biruin mo, may panganay si Jacob, pero ginawa niyang favorite na anak, si Joseph. Okay? Kasi nga si Joseph ay lumabas sa kanya nang siya ay may edad na. Okay? At sa kanyang favorite na asawa. And Joseph brought back a bad report, iting gawain niya, about them to their father. Si Joseph ay spy ni Jacob. Now, Israel loved Joseph. Israel means Jacob. Okay? More than all his other sons, because he was the son of his old age, and he made him a multicolored tunic, and his brothers saw that their father loved him more than all
his brothers. Now, church, listen to this, ha? And so they hated him and could not speak him on friendly terms. Then, Joseph had a dream. And when he told it to his brothers, they hated him more. He said to them, please listen to these dreams which I had. Now, church, listen to this. Ito yung dreams ni Jacob, ni Joseph. Sino dito minsan, yung bang alam mo na yung taong galit sa'yo, meron ka pang gagawin para ikaiidis nila lalo. Sino gano'n minsan? Nangyari nyo na ba yan? Yung bang nang asar na nga sila sa'yo, ang gagawin mo bang aasar ka palalo? Okay? And then, ang nakakalungkot isipin, yung mga taong inaasar mo ay yung mga taong napipikon na talaga sa'yo. Okay? Sino dito minsan mayroon kang kaibigan, part ng family mo, mga barkada mo, pero ayaw sa'yo? Dahil naiinggit sila. Okay? Alam nyo ba ganun ako minsan? Sa mga barkada ko, ayaw nila sa akin kasi mas angat ako sa kanila. Okay? Amen ba? And then this time, si Joseph, alam niyang galit yung mga kapatid niya sa kanya, hindi niya pa nababasa kung ano yung nangyayari sa isang kwarto. Kumbaga manhid. Ang sinabi niya pa dito, then behold about his dream, sabi niya, we were binding sheaves in the field, and behold, the sheaf stood up and also remained standing. And behold, your sheaves gathered around and bowed down to my sheaf. Kung ikaw yung kapatid ni Joseph, lahat na lang F ngayon. Okay? Ni Joseph, yuyuko kami sa'yo. Ito yung dreams na ibinigay ng Diyos kay Joseph, kumbaga visions. No, church, tingin sa akin, hindi nyo ba alam, kinakausap tayo ng minsan ng Diyos, like yung topic lakaraan, yung bang kung paano kanya gagamitin through visions, tama? Through dreams, small words, and through reading God's Word. Or sometimes sa ibang tao ang magsasabi sa'yo. Okay pa ba yun? So this time si Joseph, yung dreams, yung vision na hindi niya maintindihan, anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Now, may question to you. Nagtanong bigla sa isip ko kasi nga mayaman sila. May question to you today. If money, or church, were no object, what would you do for the rest of your life? Tingin sa akin. Lahat problema, pera. Yes? Sino dito minsan nasasabing wala akong pera? Taas kamay. Kulang ang pera. Laging nagtatrabaho para sa pera. Ayan. Masama ba magtrabaho? Hindi. Masama ba ang pera? No. Ginawa ng Diyos yung pera para saan? Ma-enjoy naman natin yung buhay sa mundo. Yes or no? Diba, nabibili natin yung gusto natin. Pero now, church, thank you sa akin ha. Tagalugin ko na lang para mas maganda. Okay? Halimbawa, okay? Kung ang pera ay hindi hadlang sa'yo, sorry. Kung ang pera ay hindi hadlang sa'yo. Kung ang pera ay hindi problema. Now, church, tingin sa akin. Nasaan ka kaya ngayon? Nakuha nyo? Kung marami kang pera ngayon at hindi problema sa'yo ang pera, ano kaya ang ginagawa mo ngayon? Nasa church ka kaya? Yes or no? Nandito ka kaya sa church? Ginagawa mo kaya yung ginagawa mo ngayon? Kung ang pera ay hindi hadlang sa buhay mo ngayon at marami kayan overflowing, ano kaya ang ginagawa mo ngayon? Dahil sabi doon, sa inyong screen, everyone ends up somewhere. Sigurado. Few people end up somewhere on purpose. Now, church, tingin sa akin. Do you believe na may purpose ang Diyos sa'yo? Yes or no? Do you believe na mayroong planong inilaan sa iyo ang Panginoon? Yes or no? Kagaya sinabi kanina sa Ephesians, merong inihanda ang Diyos sa bawat isa. Nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, gumawa tayo ng desisyon na sumunod sa Kanya. Meaning, church, tingin sa akin, nung tinanggap mo siya, hindi ka lang mag-i-stay bilang ganyan.
Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang ma-blessed. Okay? Di ba sabi nakaraan, fake news na ang gusto ng Diyos, na mahal ng Diyos na lumikha ng lahat, ma-blessed ka. Actually, fake news yan. Ang gusto ng Diyos, lumago ka nang makilala mo siya lalo. Yun ang will ng Diyos sa bawat isa. Kasi the more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na nagiging blessing ka sa iba. Are we clear? Kasama niyo pa ba ako ngayon? Tahimik kayo. Kailan like Joseph. Nasaan ba si Joseph? Nung sinabi niya ba, ano kaya ibig sabihin ng panaginip na yon? Okay? Maybe sinasabi ni Joseph, magiging king ba ako? Biruin mo lahat ng kamag-anak ko, yuyuko sa akin. Kahit yung tatay ko. Pero ang tanong, kailan mangyayari? Okay po ba yun? Meron ba kayong pangarap sa buhay na church tingin sa akin na inilagay ang Diyos sa inyo na hanggang yung pinanghahawakan nyo? Na hindi nyo alam kung kailan mangyayari yun? Na hanggang ngayon alam mo, naniniwala ka na ito yung binigay sa'yo. Pero ang tanong is kailan? Tama? Kailan? Okay? That's why today, pag-uusapan natin 4 phases of living with divine purpose. When you say divine purpose, now church, tingin sa akin. Tingin sa akin ha. Minsan, kaya ang buhay natin, hindi ka masaya, punong frustration, hindi mo alam anong gagawin mo sa buhay mo kasi maling lugar mo hinahanap yung purpose mo. Okay? Dapat balik tayo doon sa nagbigay ng purpose sa atin. Even Christians nowadays, confused. Ang tagal-tagal na, hindi pa rin nila alam yung divine purpose nila sa buhay. Hanggang ngayon, marami pa rin sa atin mga tao, lalo ng mga Kristiyano, kasama na ako doon, guilty, okay, as charged. Ang gusto natin, kung ano yung magiging benefit lang natin, kung hindi natin nakikita kung ano yung pwede natin ibalik sa Panginoon, at palagay natin na lahat ay nanggagaling because of me or because of you. Kaya no wonder why, ang dami sa atin hindi kontento. Laging wanting for more. Instead na sundin yung nagbigay ng vision o nagbigay ng purpose o nag-create ng lahat, ang sinusundan natin yung gusto natin. Nakukuha nyo? Kaya minsan, madalas, ang mga Kristiyano hindi lumalago kasi nga ang gusto nila, kung ano yung gusto nilang makuha lang. Dapat ayon sa kanilang kagustuhan. Nakukuha nyo ba ako? 4 phases of living with divine purpose. Number 1, yung spirit prompting. Tingin kayo sa akin. Alam nyo ba, nung tinanggap nyo si Kristo, meron laging nagkukonvict sa inyo na ito ang gagawin mo? Minsan, di ba meron nagkukonvict sa inyo? Alam mo, one time, bago ako tag nito, lagi ito sinasabi sa isang ministry, laging merong convictions. Naalala nyo ba yan? Nararamdaman nyo ba, uy, alam ko available ka. Maging part ka naman dito. Uy, alam ko, may bumubulong sa'yo, balik ka naman. Bumalik ka naman sa akin. Huwag ka lang church-goer. Kailangan dapat magbunga ka naman. Di ba? Ang tagal-tagal mo na dyan. Di ba? Magbunga ka naman. Ayusin mo naman. Di ba? Yung mga ganun. Yung may nagko-convict sa'yo. Pupunta ka na naman ng church ng Sunday. Ang bait-bait mo na naman. Di ba? Banal ka na naman. Pero Monday to Friday to Saturday, nasan ka? Di ba? Magbasa ka naman ng Bible mo. Merong mga prompting na nagsasabi sa'yo, uy, church, kaibigan, anak, di ba? Balik ka sa akin. Okay? Pag bumalik ka sa akin, sasabihin ko sa inyo, lahat ng pangangailangan mo, yung need mo, ipro-provide ko, hindi lahat ng wants mo. Yung wants mo, yung success mo, is bonus na lang yan sa pagiging faithful sa akin. Okay po ba yun? Nung sinabi sa akin, John, magpastor ka. Ang pogi mo sa pagsisiman. Sobra mo. Okay? Hindi ka bagay dyan. Nung sinabi ko, Lord, ang dami kong tanong na paano, pero alam mo, sinasagot ng Diyos lahat ng katanungan ko sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Church, tingin sa akin,
Kaya hindi natin alam. Kaya wala kang pinanghahawakan kasi hindi mo binabasa yung salita ng Panginoon. Amen? Na available naman sa atin. Mas naniniwala ka pa sa mga memes sa Facebook o sa social media. Tama? Are we clear? Spirit prompting. Now, tingin sa akin. Every time na merong announcement, sabi ni Pastor B-Boy, meron bang nagpo-prompt sa'yo, mag-volunteer ka naman, magbigay ka naman, mag-disciple ka naman, o maging part ka ng isang grow group? Nung nasa Coron kami ni Ate Ayi inyo, sa Ate Joanne, ang goal ko is para mag-enjoy. Alam mo, iniwan ko talaga totally lahat ng mga gamit ko para lang hindi makapag-preach doon. Just in case lang naman. Sino ganun minsan? Ba gusto mong magbakasyon ng bakasyon lang? Taas kamay. Ako lang? Okay? One time, si Pastor si Bernie, natawag na Papa Bear. Okay? Na pastor sa Coron na hindi namin alam, hindi ko alam na pastor at siya yung tour guide namin. Alam mo, sinasabi niya yung hinaing, andun nagkakaamuyan kami. Sabi niya. Sabi ko, dito. Sabi niya, pastor ka ba? Sabi ko, Kristyano ba kayo? Opo. Sabi niya, pastor namin yan. Sabi ko, huwag mo sabihin kasi kasi pag sinabi mo pastor ako, sigurado invite niya ako sa church nila para mag-talk. Di ba? Gusto kong pahinga. Alam mo, pastor ka pala? Pastor, tama. Alam mo, God is good. Sabi sa akin, sabi ko, bakit God is good? Kasi akalain mo sa dami ng pwede maging tour guide, ako yung napili nyo. Oo nga, sabi ko, galing. Pero gusto kong, yung isipan ko, inaalis ko doon sa gagawin na alam ko, invite niya ako doon papunta eh. Okay? Kasi alam ko mga pastor, gusto magpahinga minsan, tama? Na ayaw ko muna mag-preach, mag-invite mo na ako, sige gusto magpahinga. Okay? So that time, ayaw ko. Sabi ko, wala akong damit. Ang dami ko excuse. Sabi ko, pastor, galing ah. Saan ka ng church? Sabi ko, dyan lang, pastor, tamang-tama, Wednesday bukas. Sabi ko, patay. Pag Wednesday sa mga probinsya, may prayer meeting. Mayroon silang midweek service. Sabi niya, maganda yan. So sabi niya, sa kayo titira, lilipat pastor. Sabi ko, depende kay Ate Joanne mo, kasi Ate Joanne mo, pagkasama mo, sasabihin ko sa iyo, sigurado may hotel hopping. Okay? Lahat ng hotel, sisubukan nyo. So kami, nag-hop ng hotel. Kung saan na mura, doon kami. Okay? Kung saan may discounts, doon tayo. Okay? Sabi niya, pastor, dito kami titira. Ay, tamang-tama, malapit lang yan sa church. Sabi ko, pastor, maganda ba yung dagat dito? Oo. Alam mo, pastor, bumabalik lagi sa usapan. Alam mo, mayroon na kami mission. Alam mo, pastor, ito yung ginagawa na. Sabi ko, pastor, saan pa tayo pupunta? Sabi ko, wala akong dala, wala akong alam, wala akong dalang notes. Sabi ni Ayi, tsaka, dala ko yung laptop ko. Kuyari. So, no choice, pero yung spirit prompting, habang nandun sa church, sinasabi ko ano sinasabi yung need ng church about leadership, about the music, about the workshop, about everything. Nasabi ko, Lord, panalo ka na. Sige, kung ano yung gagawin mo, if itong will mo, pag inannounce ko ito sa church at walang kumontra. Alam mo ba, pray ko, sana may kumontra konti. Walang kumontra. Lahat on the go. Sabi ko, Lord, yes, pupunta kami. Kahit na, kaibigan, tingnan niyo sa akin na imposible para sa akin because we need pera. Tama? Pero grabe, pwede magpalakpan na lang ang bawat isa willing mag-sacrifice. Amen? Parang walang maniniwala. Pero mo, church, hindi sa pagmamalaki, pinagmamayabang ko, bawat isa, kanya-kanyang bili ng ticket, at bawat isa, pagdating sa Coron, kanya-kanyang bayad ang tutuluyan, at magpapakain pa sa mga delegates. Tama, di ba? Ngayon mo na nalaman. Nakakatuwa, di ba? At nakakatuwa, buong sweldo doon ng Jason ibibigay niya. Hindi, joke lang. And meron pa nag-sponsor. Kasi kulang lang tao, meron pa nag-sponsor. Wala bang palakpak dyan? Yung spirit prompting. No, church, tingin sa akin, please. Bilang isang Kristiyano, dapat wag kang manhid sa bulong ng Panginoon sa'yo. Kasi ang Diyos, if you read in the Bible, hindi siya sumisigaw. Hindi siya sabi, Nathan! No, hindi. Siya ay bumubulong. And the Lord whisper.
Meaning, malapit siya sa'yo. Ang problema, bingi tayo at nagbingi-bingihan. Amen? Ang masakit pa, bulag-bulagan. Ang bulag gusto makakita. Ang bingi gusto makarinig. Pero yung taong nakakarinig at nagbingi-bingihan, yung tengang kawali, tama ba? Ayaw makinig. Now, church, tandaan nyo, kung anak ka ng Diyos, merong spirit, prompting. Hindi ko alam kung ano yung pinapagawa sila ng Diyos, basta ako sigurado kung 100% meron. Meron. Sabi ko sa tabi mo, meron. Meron. Sampalin mo. Okay? Pangalawa, certain, the uncertainty. Sa Tagalog, hindi mo sigurado yung mangyayari sa future mo pag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Na minsan madalas, yung bang malabo kung kailan ba yung katiyakan na mangyari. Now, if you read in Genesis chapter 37, okay? Verse 6 to 7, sabi doon, ano sunod? Sabi niya, he said to them, please listen to this dream which I have had, for behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf stood up and also remained standing. And behold, your sheaves gather around and bow down to my sheaf. Now, church, kung ako si Joseph, hindi ko rin maintindihan bakit ginamit ang Diyos yung sheaves o yung palay. Tama, ano ibig sabihin nun? Pag tinanong niyo ako, hindi ko alam. Pero minsan madalas gumagamit ang Diyos ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Alam niyo bakit? Now, church, tayo sa akin. Minsan hindi pinapakita ng Diyos yung plano niya sa atin. Alam niyo bakit? Tanong niyo sa akin. Para lalo tayong lalapit at makikinig sa Kanya. Kaya minsan madalas, tingin sa akin yung nangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan, yan ay paraan ng Diyos para tayo ay lalo pang makinig, tumingin at kumapit sa Kanya at manalig sa Kanyang plano. Amen? Galing, di ba? Minsan di mo maintindihan bakit up and down, up and down. Okay? Meron ditong tatlong bagay na gusto ko ipakita. Okay, bilang isang Kristiyano, number 1, naku, church, sulat nyo ito. Ito ay personal ko, okay? Unang-una, meron spiritual gifts. You have to discover your spiritual gifts. Ano ba gift mo? Na pinagkalob sa iyo ng Panginoon. Pag tinanong niyo ako, ang gift ko ngayon is mercy. Yung wala bang malakas na amen dyan? Okay? Pero alam niyo, binigay sa akin ng Panginoon yung leadership. I do believe yung generosity. Alam mo, church, you have to discover your gift. Ano ba ang gift mo? Para ma-fulfill natin yung plano, yung purpose mo dito, you have to discover your gift. Maybe yung gift ng iba, service. Di ba alam yung service, yung siya yung taga-ayos ng upuan, marami dyan, marami dito. Okay, maybe ang gift mo is teaching. Inaayaw-ayaw mo lang. You have to discover your gift and then yung core values. Lagi itong narinig sa akin, ano yung core values mo? Ano yung prinsipyo mo sa buhay? Now, pag tinanong niyo ako, Pastor John, one of my core values, hindi ko kayang pigilan, kausapin ka at sasabihin ko sa iyo kung ano yung totoo. Yung pagiging honest. Even though masakit, pero sasabihin ko sa inyo, mahal ko kayo. Ganon yung isa sa mga core values ko. Ano ang core values mo? Okay, para lang ma-fulfill mo yung tawag ng Diyos sa'yo, you have to know, maglagay ka ng prinsipyo mo, ng core values. Okay? Sasacrifice ko yan. Hindi, joke lang. Nakukuha niyo ako? And then also, church, alam mo yung pinaka-center sa inyong notes, wala ba dyan? Okay, nawala. Yung yung vision, yung magmamagnet sa'yo, yung passion. Okay? And also, now church, pangatlo, yung past experience. Ano yung una? Spiritual gift. Pangalawa, ayusin mo yung core values mo. Pangatlo, past experience. Now, tingay sa akin. Alam mo, si Joseph,
pag tingnan mo yung pinagdaanan niya at kung saan siya nilagay ng Panginoon. Now, tingin kayo sa akin, church, lagi itong kinikwento sa'yo, pag tinignan ko yung past experience ko, na Lord, yung past misery ko pala, ay gagawin mong my future ministry. Kung ano yung pinagdadaanan mo nakaraan, sasabihin ko sa iyo, ano naging problema o struggles mo nakaraan na hindi mo maintindihan, ikaw ay nihahanda ng Diyos para sa future ministry. Para may mga taong kang pwedeng dalhin, tulungan para sa Panginoon. Church, hindi ko alam mga past experience nyo. Hindi ko alam. Maybe pain. Naku, church, wag nyo i-disregard ang pain. Because sa pain, doon tayo namumold. Because sa pain, doon tayo nag-grow. Nakuha nyo? Because of pain, doon nagbabago yung perspective natin bilang isang anak ng Panginoon. You have to know your calling. You have to know yung vision na inilagay sa iyo ng Diyos sa puso mo. You have to know kung sino yung sinasamba natin. Kasi hindi ipapakita sa iyo ng Diyos plainly kung anong gusto niyang ipagawa sa iyo. Kailangan mong ma-discover yan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Amen? Clear? Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. May purpose ka. Pero, church, you have to build that. Gawin mo yan sa bahay mo, yung pinaka-core mo, ano yung core values ko? Ano yung standard ko? Ano yung prinsipyo ko bilang isang Kristiyano? Now, ibigan, kung broken family ka o dysfunctional family mo, inihahanda ka ng Diyos para sa future family mo. Amen? Amen? Pwede ba sasabihin sa katabi mo? Manda ka. Manda ka. Gagamitin ka. Okay ba yun? And then pangatlo, church, tingin sa akin ito yung pangatlo. Pag ikaw ay decided na para sumunod sa Panginoon, para sundin yung binigay niya sa atin, para sundin yung plano niya, tingin sa akin, please, huwag kayong magtaka kung may mga taong kokontra sa inyo. Kung may mga taong basher, na pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, siguradong merong kokontra at merong manlalait sa'yo. Okay ba yun? Siguraduhin mo na sigurado merong kaaway, predictable resistance. If you read in Genesis 37 verse 18 to 22, ito yung mga kapatid pa ni Joseph, when they saw him from a distance, and before he came closer to them, they plotted against him to put him to death. They said to one another, "Here comes this dreamer. Now then, come and let's kill him, throw him into one of the pits, and we will say a vicious animal devoured him. Then we will see what will become of his dreams." Now, church, tingin sa akin. The moment na dineclare mo na sa madlang people na ikaw ay Kristiyano at ikaw ay susunod sa Panginoon, simula ngayon, siguradong may mga taong nakatingin sa iyo at maghihintay ng ikababagsak mo. Okay ba yan? Pag sinabi mo, hindi, titigilan ko na, 180 degrees na ako sa kasalanan, may mga taong sasabi sa iyo, maniwala ako sa iyo. At susubukan kanila. Tama? Tutuksuhin kanila. Okay? Kagaya ng ginawa kay Joseph. Kagaya ng ginawa sa akin din noon, tinutukso ako, kinukutya, ang pogi mo, ang pogi mo. Di ba? Hindi, joke lang. Nakakutya, di naman totoo. Joke lang. Tandaan mo church, minsan akala mo okay na, pero may mga tao talagang hindi mo maintindihan, gagamitin ng kaaway para ikaw ay masira. At then sabi doon, then Reuben said to them, "Shed no blood," may rescuer,
throw him into this pit that is in the wilderness, but do not lay a hand on him. Do not lay a hand on him. You know the story, anong ginawa? Ninulog sa pit, sa bangin, or sa well, at binenta, tama? At nangyari kay Joseph, idinila siya kanino? Maging slave saan? Sa Egypt. At sa under ng ruler, ni Potiphar. Si Potiphar, isa sa mga good soldier o general ng isang pero church, ito po nakakatuwa. Ang Diyos kasama pa rin niya si Joseph. At si Joseph was with God and God was with Joseph. Nakuha nyo? If you read sa Bible, laging sinasabi doon, and God was with Joseph. And, may karugtong, Joseph was with God. Nung pinakita ni Joseph, anong Diyos kay Joseph yung kanyang dreams, at ngayon, papatayin siya ng mga kapatid niya at binenta sa Egypt. Sabi Lord, paano yung panaginip ko? Paano yung vision na binigay mo? And then that time, ano nangyari kay Joseph? Di ba naging katiwala siya ni Potiphar? Okay? Pinagkatiwala yung isang kabahayanan niya, and then nangyari, yung asawa ni Potiphar, ano nangyari? Nagustuhan sino? Si Joseph. At si Joseph, church, napakagwapo. Macho. May abs. Ang alam ko lang, abs sa motor namin eh. Okay, iba lang yung nakakaintindi doon. Yung may motor lang. Okay. Yung may mga sasakyan lang. Okay. Alam niyo ba kung ano itsura ni Joseph? Gusto niyo i-describe ko? Tinggay sa akin. Okay, ito na yung mismo. Okay? And then nakita ng asawa ni Potiphar, si Joseph, napakagwapo, hindi lang gwapo, napakasipag, hindi lang masipag matangkad, at tall, dark, and handsome. So ano nang ginawa ng asawa? Tinokso si Joseph, di ba? Joseph! Di ba nakatapis? Joseph! Di ba? Lahat ng bagong ligo, Joseph! Ayaw! Ang ginawa, di ba tumakbo? And then, that time, ay nako, anong ginawa? In-accuse siya ng sexual assault. So nagawa si Potiphar. Pero mo yung buhay niya up and down, up and down. Lord, naging katiwala ako ni Potiphar, baka ito na yung pangarap ko. Pero hindi nangyari. At then ginawa sa kanya, if you read in Genesis 39 verse 20, so Joseph's master took him and put him into the prisons, the place where the king's prisoner were confined, and he was there in prison. Sino ito na minsan, para ba napagod ka na sa roller coaster ng buhay mo? Up and down, up and down, up and down. Na Lord, na minsan akala ko ba, nung nilagay mo ako dito, nung sumunod ako sa iyo, magiging maayos ang lahat. Na sinasabi ng social media, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, lahat ay maging smooth. Pero ang reality, hindi. Nung tumanggap ako sa Panginoon, nag-full-time ako sa ministry, yung mga taong kasama ko, yung may mga taong nakasakit din sa'yo. Na Lord, bakit ganon? Di ba, akala ko okay na ako, ginamit nyo muna ako sa ministry na napakalaki at libo-libo ang nakakilala sa inyo, pero bakit kayo nasa baba na naman ako? Para bang ang hirap intindihin? Ay akala ko ba, Panginoon, maganda plano nyo, pero sumunod ako sa inyo, napakagulo. Parang ganun, naranasan nyo ba yan? Nung nagbigay ako pa, sabi nyo, hindi ako magkukulang, pero nagbigay ako, kay Bombay ako kumakapit ngayon. Kung kailan mo tinatama, doon pa nagkakaproblema. Na minsan, church, sabi ko sa inyo kanina, ang hirap intindihin ng isipan ng Panginoon. Pero God is good because sa prisons, ginawa si Joseph na alin? Second in command. At hindi lang yan. Merong pinadala ang Diyos na 2 tao kasama niya sa kulungan. Hulaan niyo sino? Isang cupbearer at isang baker. Alam mo yung baker? Hindi ko alam kung anong kasalanan ng baker, pero grabe. Baka panis yung binigay niyang tinapay kay Pero. Ano? Kaya siya nakulong. O kaya mataas ang sugar. Ni Pero, binigay ng sugar. Okay? If you read in Genesis chapter 40, verse 21 to 23, and then the cupbearer, ito yung time
na hinulaan ni Joseph yung panaginip ng dalawa. And then sabi niya sa dalawa, and then sabi dito, he restored the chief cupbearer to his office, and he put the cup into Pharaoh's hand, but he hanged the chief baker. Grabe, no? Just as Joseph had interpreted to them. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Nung nakalaya si cupbearer, sabi ni Joseph, baka ito yung time na magiging aangat ako at yuyuko yung mga tao nasa akin. Pero alam mo, church, pag binasa mo yung buhay ni Joseph, ni minsan hindi siya nagtanong sa Panginoon. Naranasan nyo? Ni minsan hindi siya nag-complain na, Lord, why? Sunod lang siya. Na alam niya, church, maybe, sa puso niya, alam niya yung pinagdadaanan niya, minomold siya ng Panginoon upang pag binigay na sa kanya, okay ang kanyang puso. Kaibigan, tingin sa akin ha, baka yung mga pangarap na gusto mong makamit, hindi pa binibigay kasi hindi pa maayos yung puso mo sa kanya. Na hanggang ngayon, minomold ka pa din. Like Joseph. And then sabi dun sa next verse, so now, si Pharaoh na naginip, di ba? Mayroong makatabang kalabaw o baka at mayroong payat na baka. Hindi ko grabe yung ginagamit ng Panginoon no, na sheaves, ngayon kalabawang payat at saka mataba. Okay? Walang pwede makapag-interpret and then naalala that time ng cupbearer si Joseph. If you read in Genesis chapter 41, yung pinaliwanag ni Joseph yung kanyang panaginip, sabi ng Pharaoh, so now let Pharaoh look for a man. Yung pinaliwanag ni Joseph, ito yung famine na mangyayari sa Egypt at ito yung gagawin. Ang sabi ni Joseph, now Pharaoh, okay, sorry, if you read in Genesis pala, 41 verse 25, okay? 15 to 16. Sabi doon na, church presentation, tinawag ni Pharaoh si Joseph. Pharaoh said to Joseph, I have a dream, but no one can interpret it, and I have heard it said about you. And that when you hear a dream, you can, ang sabi doon, interpret. Now, church, tingin sa akin, pwede natin itong basa-basahin yung sagot ni Joseph. 1, 2, 3, go. Joseph then answered, ano sabi niya? Pharaoh, saying, it has nothing to do with me. God will give Pharaoh an answer for his own good. Sabi ni Joseph, pero hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon. No, kaibigan, tingin sa akin, dapat wala tayong pwedeng kunin na kahit katiting na glory, kundi lahat sa Panginoon. Pwede ba yun? Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa akin may City Light, hindi dahil sa akin may campus, hindi dahil sa akin may workshop, may ministries, hindi dahil sa'yo. Alam mo, kaibigan, nakita ni Joseph, tingin sa akin na, okay, ang main character ng story ng buhay niya ay hindi about sa kanya, kundi tungkol sa Panginoon na pwedeng ma-fulfill sa pamamagitan ng buhay niya. Kaibigan, tayo ay instrumento lang. Amen ba yun? Sa mag-asawa, naku, iwas-iwas ng dahil sa akin. Sa ministry, sa trabaho, because of me. Now, church, tigil sa akin dapat lahat ng glory ibalik sa Panginoon. Are we clear? Clear? At wala tayong pwedeng ibalik, actually. Sabi na, ibabalik ko ang glory. Actually, wala tayong pwedeng ibalik. Kasi wala naman nanggaling sa atin, lahat galing sa Kanya. Okay, and then also, next verse, so now let Pharaoh, sabi ni Joseph, look for a man discerning and wise, and appoint him over the land of Egypt. Then Pharaoh said to his servants, can we find a man like this, in whom there is a divine spirit? Sabi ni Joseph, hanap ka ng cum laude, ng mga taong magagaling, mga taong may degrees, mga taong magaling sa math. Ang suggestion ni Joseph kay Pharaoh. Pero sabi ni Pharaoh, sinong pwede pang taong mas wise sa kanya? May pinag-aralan ba si Joseph? Meron, wala. Saan siya nag-spend most of his time? Sa prison? At sa saan?
sa pagiging slaves. Kapatid, tingin sa akin, gagamitin ka ng Panginoon kahit anong estado mo sa buhay mo. Kahit anong talino mo or wala kang pinag-aralan, gagamitin ka according sa kanyang kagustuhan. Amen ba yun? And if we read in Genesis, you shall be in charge of my house, and all my people shall be obedient to you. Only regarding the throne will I be greater to you. From 17 years old na fulfill yung pangako ng Panginoon nung si Joseph ay nasa edad 30 years old. How many years? 13 years. Grabe, no? Bago ibinigay ng Diyos yung pangarap niya, yung gusto niyang mangyari, at yung pangako ng Diyos sa kanya, bago ibigay yon. Now, church, tingin sa akin ha, anong ginawa ng Diyos? Breaking. Kaibigan, bago ka gamitin ng Diyos, kailangan mo muna i-break. Bago ka mag-effective sa calling na kung saan ka tinawag, i-break ka muna ng Panginoon. Pag wala ka pang breaking, maybe, hindi mo pa naintindihan kung ano ibig sabihin ng faithfulness sa Panginoon or yung relationship sa Panginoon. Kung meron ka ng breaking at hindi ka pa rin natuto, kaibigan, mas grabe pa yung gagawin sa'yo para lang maibalik ka sa tamang daan kung saan ka dapat nandun. Malinaw ba? And then lastly, uncommon clarity. In Genesis 45, verse 4 to 8, now this time, after 2 years of famine, taggutom, at yung mga taong nagbenta sa kanya, ay nagutom at pumunta sa Egypt, at this time, sino yung mga yon? Hulaan nyo. Yung kanyang mga kapatid. Then Joseph said to his brothers, please come closer to me. And they came closer and he said, I am your brother Joseph. Sino ito minsan may nang away sa inyo at ngayon nangangailangan ng tulong? Meron ba? Meron ba mga taong nanliit na? Nanliit sa inyo? Minaliit kayo? At ngayon, baliktad na ang nangyari? May mga taong bang nakasakit sa inyo? Na ngayon, mas nakakangat ka na sa kanila? Alam mo kapatid, si Joseph, for how many years, yung Spain niya, pinalitan niya ng joy and forgiveness. Pinalitan niya ng yung pain to faithfulness sa Panginoon. Yung pain, ginawa niyang pag-trust sa Panginoon. That's why, kaibigan, kapatid, kahit anong ginawa ng tao sa inyo, tulungan nyo pa rin kung kailangan nila ng tulong mula sa atin. Amen ba yun? Ngayon, inilagay ka dyan, okay, dahil upang maging blessing ka, lalo sa mga taong pamilya mo, sa mga taong kasama mo sa pamilya ng Panginoon. Sabi doon, and he said, I am your brother, Joseph, whom you sold to Egypt. Now do not be grieved or angry with yourselves, because you sold me here, for God sent me ahead of you to save lives. Yung clear pictures ngayon lang nakita ni Joseph, kaya pala ako nandito ngayon, kaya ko pala pinagdaanan lahat upang maging redeemer ng aking mga lahi, ng mga taong mahal ko sa buhay. Kaya ka pala pinagpala ngayon, kapatid, para makatulong sa mga mahal mo sa buhay at sa mga taong nasa paligid mo. And then sabi niyan, it was God sent me ahead of you to save lives, for the famine has been in the land these 2 years, and there are still 5 years in which there will be neither plowing or harvesting. Now, pangalawang beses, sinabi niya ulit, God sent me ahead of you to ensure for your remnant of the earth, para kayo ay maligtas yung ating mga lahi. Diyos ang nagdala sa akin, hindi kayo. Now, I realize also, dun sa mga taong nakasakit sa akin, ginamit sila ng Panginoon para ako ay mag-grow.
Hindi dahil sa kanila, dahil sa Panginoon. Nakikita niyo ba ako? Are you with me? Gutom na ba kayo? Grabe, no? The reason why may nangyayari sa iyo, hindi dahil sa mga taong nasa paligid mo, kundi ito ay plano ng Panginoon. And then church, tingin sa akin, 38 generations later, okay, meron ipinanganak ng dahil kay Joseph, naligtas yung buong pamilya at magiging lineage ng mga next generations ng Israel. At 38 generations later, merong ipinanganak sa lahi ni Judah na kapatid ni Joseph na tinatawag na the Lion of Judah. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang galing. Pag binasa mo to, o nga no, and God sent me ahead of you. Alam mo, nung binasa ko to, na-realize ko, nung sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid na hindi dahil sa inyo, kundi ang Diyos ang naglagay sa akin para kayo ay maligtas. Nang sinasabi sa New Testament, tayo ay iniligtas hindi sa gutom, kundi sa kasalanan. Kaya ang Diyos ay namatay sa cross. Galing, di ba? Yung plano ng Panginoon. Church, maybe today, sa buhay mo, maybe sa next generations mo, nang dahil sa faithfulness mo, doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos sa buong pamilya mo at sa buong angkan mo. Now, church, tingin sa akin, bilang isang pastor, ngayon, alam mo, ngayon, simulan natin tumayo, sumunod, at maging faithful sa Panginoon. Hindi ko sinasabi maging loyal kayo sa church. Hindi ko sinasabi maging loyal kayo sa City Light. Ang sinasabi ko sa inyo, maging faithful kayo sa Panginoon. Saan man kayo dalhin, maging faithful kayo sa Panginoon. Saan man kayo dalhin, now church, magbunga kayo para sa Panginoon. Pwede ba tayo lahat yumuko?